At ayan mga kakrito, mainit po na pinag-uusapan sa buong digital asset community ang pahayag ni Ripple CEO na si Brad Garlinghouse. Patungkol po yan sa ugnayan ng kumpanya sa traditional system ng SWIFT. Matapos po itong ibahagi muli sa social media ng kilalang crypto commentator dito na si John Squire. Kaya ayan po, nakikita po natin dito yung video clip na yan. Sa nasabing ulat na ito, direktang sinipi ni Squire ang mga kataga ni Garlinghouse na nagsasabing may mga tunay na paraan kung paano po magtulungan ang Ripple at SWIFT sa halip na magsilbing magkalaban lamang sa market. Ang usapang ito ay umikot po sa Global Payments Innovation Initiative ng SWIFT na mas kilala bilang GPI. Ayon po kay Garlinghouse, ang hakbang na ito ay isang makabuluhang pagsulong matapos po ang 4 na dekada ng correspondent banking. Bagamat kinilala po niya na gumagana ang nasabing sistema, inilarawan din niya na marami pa rin itong malinaw na limitasyon na kailangang tugunan ng mga bagong technology. Para sa aking opinyon, ang ganitong pananaw mula po sa pinuno ng Ripple ay nagpapakita na ang kumpanya ay bukas sa pakikipagtulungan sa mga lumang institution upang mas mapabilis po ang pag-abot ng mga transaction sa iba't ibang panig ng mundo. Sa halip na pilitin po silang burahin agad sa mapa ng finance. At ngayon ay bakit po ba inihambing sa isang Ferrari ang makabagong sistema ng pagbabayad? Upang mas lalong maipaliwanag ang pagkakaiba ng mga nakagawiang solusyon at ng pangkalahatang pagbabago, gumamit po si Garlinghouse ng isang malinaw na paghahambing. Ayon po sa kanya, ang desisyon ay hindi po tungkol sa kung paano gagawing mas mabilis ang isang lumang kalesa o horse at saka buggy, kundi ang pagpili na lumipat po sa paggamit ng isang mabilis na Ferrari. Ayan, sabi niya dito, it's about moving to a Ferrari instead. Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng kanyang paniniwala na ang global transfer ng pera ay nangangailangan po ng kabuuang pag-upgrade at hindi lamang mga maliliit na pagbabago o tweaks sa lumang infrastructure. Sa mga naunang pahayag ng iba, madalas na sinasabi na ang layunin po ng Ripple ay tuluyang palitan at burahin ang SWIFT sa industriya. Subalit sa pagkakataong ito, binago po ni Garlinghouse ang balangkas ng usapan sa pamamagitan ng pagsasabing ang kanyang mga tinukoy noon ay ang mga posibleng paraan ng pagtutulungan sa pagitan ng dalawang sistema sa halip na tahasang pagpapalit. Sa aking opinyon, ang pagbabagong ito ng tono ay nagpapatunay na ang Ripple ay madiskarte sa kanilang direksyon. Sa halip na makipag-away sa mga higanting institution, pinipili nilang ipakita na ang kanilang technology ay maaaring magsilbing katuwang sa pagpapabuti ng buong sistema ng global finance. At ngayon ay paano naman po nakakaapekto ang mga pangyayaring ito sa mga nagmamay-ari o nag-hold na XRP na tulad natin? Ang pagbabahagi po ni John Squire sa pahayag na ito ay may malalim na koneksyon sa kasalukuyang takbo ng market. Habang ang SWIFT ay patuloy po na nagpapatuloy sa pag-modernize ng kanilang sariling network sa pamamagitan po ng GPI, ang Ripple naman ay patuloy ding nagtataguyod ng mga solusyong nakabase po sa blockchain. Ayan, nakabase po sa blockchain para sa mabilis na settlement. Ang pahayag po ni Garlinghouse ay nagpapahiwatig ng dalawang sistemang ito ay maaaring magtagpo
at magsalubong sa halip na manatiling purong magkalaban sa parehong larangan. May mga ulat naman na nagpapakita na ang ilang malalaking bangko tulad ng isang kilalang bangko sa Korea ay nagsisimulang lumipat mula sa SWIFT patungo sa paggamit ng mga serbisyo ng Ripple matapos ang isang matagumpay na pakikipagtulungan at na-content na po natin ang tungkol dyan. Ang mga ganitong kaganapan ay may direktang kahalagahan para po sa atin bilang mga XRP holders dahil ang pagtaas po ng adoption at ang wastong pagkakahanay ng Ripple sa mga global institution ay tiyak na magbibigay ng malaking impluensya sa kung paano po tinitignan ng market ang papel ng token sa cross-border payments. At para po sa aking opinyon, ang mga ganitong galaw ay patunay lamang na ang utility ng isang digital asset ay hindi lamang nakasalalay sa speculation, kundi sa totoong paggamit nito ng mga malalaking institutional finance sa buong mundo. At ngayon ay ano naman ang susunod na dapat po nating abangan sa ugnayan ng Ripple at SWIFT na ito. Bagamat hindi po nagbigay si Garlinghouse ng eksaktong timeline, walang pinangalanang tiyak na bangko o kaya ay nagpahayag ng formal o pinal na kasunduan sa panahong iyon, ang kanyang mga komento ay nag-iiwan po ng isang malinaw na filosofiya. Malinaw na nakikita po ng Ripple ang halaga ng pakikipagtulungan sa mga lumang sistema habang patuloy po nilang tinutulak ang buong industriya patungo sa mas mabilis at mas efficient na technology. Ang ginawang pagpapalawak ni Square sa pahayag na ito ay nagbibigay daan upang mas marami pang investors ang mag-isip tungkol sa hinarap. Ang pinakamahalagang aral na maaari nating makuha ay nagmumula mismo sa mga salita ni Garlinghouse, kung saan ay nais po ng Ripple na makipagtulungan sa SWIFT at may space para sa parehong sistema na magkasamang umiral kung saan si XRP ay may mahalagang papel na gagampanan. At ayan, sa kabuuan, naniniwala ako na ang sinumang sumusubaybay sa takbo ng mga digital assets ay dapat maging alerto sa mga susunod na balita. Anumang opisyal na announcement mula sa Ripple na may kinalaman po sa traditional system ng pagbabangko ay tiyak na magsisilbing isang malaking hudyat na dapat po nating bigyan ng seryosong pansin sa mga darating na panahon ngayong taong 2026. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa inyong panonood. At kung nagustuhan po ninyo ang panonood sa video na ito, maaari na rin po ninyong isunod na panoorin ang recommended na video natin dito.